po ulit, no? Happy New Year! Sa mga wala dito last week, no? At sa mga nandito naman, Happy New Year pa rin, no? Tayo po ay nasa pangalawang linggo na ng taong 2022. Amen, no? Praise God, no? Praise God for the opportunity na again we can come together as a one body, no? We are we have been discussing about the church, no? About the church Jesus have built, no? And the unity that it requires, no? And I'm very blessed, no? Ako po ay tunay na napagpala sa papanong pagkilos ng Panginoon sa ating church nitong 2022, no? Closing of 2021 and beginning of 2022 ay nakita ko po kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa, no? No? I believe that God has touched each and everyone's life, no? Sa 2021, no, napakalaki pong blessing ang binigay niya sa atin, no? Anong blessing po yun? No? One is, wala po nagkasakit, no? In 2021, no? Lahat healthy. Kami po, sa pamilya namin, wala po nagkasakit kahit po yung mga lagnat-lagnat, ubo-ubo. I'm very blessed with that. And yung protection sa bawat isa, yung everyday work. No? 1 taon po yun. No? And nakita rin natin kung paano iningatan tayo ni Lord throughout the year. Kaya lang po, ito na naman, no? To 2022, simula na naman, yung coronavirus talagang ayaw niya mawala sa limelight, no? Gusto niya lagi siya pinapansin, no? Pero sa atin po, hindi po natin pinapansin yan, no? Hindi po tayo magpapadaig, no? Sa mga ganyang bagay sapagkat alam natin na ang Diyos natin ay buhay. At alam niyo po, sa nakita ko, no, ito na mo, talagang 2022 is the beginning of a new year. And we have to really push through, no? Proceed, no? Kumbaga hindi tayo pwedeng tumigil. Alam niyo po, ang mahirap kasi ang mahirap talaga, madali pong magsimula eh, no? Madali pong simula ng isang bagay, no? Lalo na kung tayo sama-sama. Ang isang pinakamahirap, yung paano ma-sustain yan throughout the year, no? Kaya po ang Pilipino, ano yan, kumbaga meron tayong kasabihan, ningas kugon, no? Ano nyo ba ibig sabihin ng ningas kugon? Kung yung mga hindi ko nakakaalam, yung kugon ho, yan ho kasi nung bata ako, meron akong kapitbahay, yun ang kanilang kinabubuhay, no? Nangungugon sila, yung mga parang ano yan, mga damo, mga type ng damo yan, no? Na kung saan, pagka natuyo po yan, napakabilis pong magliyab niyan, no? Basta maanuhan mo lang ng konting apo yan, oy, talagang ano talaga yan, lagablab talaga. Pero sandali lang, no? Mga ilang minuto lang, patay na, no? So, ganun po, no? Kaya yung meron tayong kasabihan na ganun, alam yung mga Pilipino, mga kasabihan sa Pilipino, ano yan eh, baga, hindi yan basta na invento lang, no? Just napag-aralan, ano yan, na experience yan ng mga sinauna, yung mga ninuno natin, no? That's why they able to come out with a saying, no? Mga saying yan, di ba? Artay, ningas kugon, no? Sabihin, sa simula, on fire, no? Pero after ilang linggo, ilang buwan, balik na naman sa dati. And that's what we do. We don't want to do. We don't want to be like that. Ayaw natin maging ningas kugon, no? And God doesn't want us to be like that as well. No? Tayo po dapat ay magpatuloy, no? Kaya po ng ating pag-aaralan ngayong umaga, pero muna ka, Pastor Roberto. Parang wala na yata ang baterya. Na lang, palit na lang.
ko. Keep the fire burning. Yan ang ating pag-aaralan ngayon. No? Ito po ay, yung text po ay something to do with what I read in Leviticus. No? 6:8-13. Babasahin po natin yan. No? The Lord said to Moses, give Aaron and his sons this command. No? These are the regulation for the burnt offering. The burnt offering is to remain on the altar hearth throughout the night till morning, and the fire must be kept burning on the altar. The priest shall then put on his linen clothes with linen undergarments next to his body, and shall remove the ashes of the burnt offering that the fire has consumed on the altar and place them beside the altar. So, verse 11 po, then he is to take off these clothes and put on others and carry the ashes outside the camp to a place that is ceremonially clean. The fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning, the priest is to add firewood, no? And arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offering on it. The fire must be kept on burning on the altar continuously. It must not go out. No? Alam niyo po, nung panahon ng mga Israelita, yung panahon nila Moses, the way that they worship, wala pa po silang ganito. No? Hindi pa po sila, wala pa po sila sambahan. No? So the way they worship God is by offering something animal, animal or bird, anything. But in order for them to offer it, they have to i-ano nila sa apoy, sa altar na may apoy, no? Susunugin. They have to burn it, no? Meron pong ibig sabihin dito, yung kasi tiyan mo dito sa ano na to, sa passage na to, 3 times binanggit ni God. You have to keep the fire burning. You have to keep the fire burning. You have to put wood every morning to keep the fire burning. Why is the fire burning very important? Di ba pwede, basta ialay lang yung hayop o ialay lang yung ibon, di na sunugin? Ba't kailangan sunugin? Di ba? Number 1 po kasi, isip ko, ano bang purpose ng fire? No? Number 1 purpose of fire, except for just burning, is it purifies. No? Kaya po yung mga pagkain natin, niluluto natin. Di ba? Kasi gusto natin patayin yung mga bakterya dyan. Sa mga kung anong karne man yan o ano man yan. You want to kill the bacteria in the food. Yung mga meat na binili natin o isda. Kasi meron po yan. Hindi pa pwedeng wala. No? Lahat yan, kasi dumaan niya sa palengke o dumaan niya sa ano. Siyempre, kahit papano, hindi yan nagkaroon ng dumi na yan. Kahit papano, hindi yan talagang totally na preserve na walang kadumi. Meron yan. And then you cook it, then you kill the bacteria in that food. No? So because of the fire, yung heat ng fire kills the bacteria. No? So number 1, purpose of fire is to cleanse, to purify. No? The second thing is to consume. No? Reason they have to keep the fire burning is para dun sa inalay nilang karne man yan o fat man yan, taba man yan, is to consume. Ibig sabihin, tunawin, maging abo. Until maging abo. Hindi nila pwedeng tigilan na, pwede na yan, sunog na naman. No, they have to keep it burning so that the offering will be consumed, will become ashes. No, maging abo siya. No? Because kung hindi yan maging abo, hindi yan kumpleto. No? Kailangan mo, pag abo na, tsaka lang nila tatanggalin sa altar. Tsaka lang nila ilalabas, dadalhin dun sa cleanse. Pagka abo na, ibig sabihin, linis na siya. So, yun po yung pinaka-konsepto po nung burning offering into the altar. And that's why it has to continuously be burned. Continuously, the fire should be burning. Parang sa atin po yan, kung ilalagay po natin sa konsepto natin ngayon, hindi po pwede lagi tayong simula lang na simula.
Tapos hilaw. No? Pag simula lang tayo nag-apoy, hilaw po ang tawag dyan. And God will not accept yung offering na hilaw. No? Hindi po niya tatanggapin yung ating offering na hilaw. Ang kailangan po yan, consumed by the fire. No? Dapat totally burned into ashes. Yung buhay po natin, hindi po pwede, okay, ngayong linggo, okay, good ako, next week, hindi na. Okay, ngayong buwan, mainit ako, next month, wala na. Hindi ka na makita. Ano ka na? MIA ka na. O kaya awol. No? So, anong tawag sa atin no? Pag ganun tayo? Ang weak ko. No? Pagka yung ganun mga soldier yun, dinidismiss po yun. Di ba? Pag ang soldier po naging MIA o kaya awol, dinidismiss yan ng ano? Ng army. Bakit? Missing in action tsaka absent without permission no? Or without leave, no? Without leave of absent, parang gano'n, basta na lang nawala. Ayaw po natin maging awol, no? Sa Panginoon. We have to be always present, no? Present in his eyes. Kasi hindi naman porket na wala ka dito, absent ka na. Sabihin, you have to be always present in the Lord. No, pero siyempre po, napag-aralan natin yan, the importance why we have to go to church. Sabi ko nga, you cannot be a Christian without a church. Kasi, you cannot practice no, yung gift na binigay sa ni God as a Christian if you have no one to share that gift with. No? Di mo pwedeng paglingkuran yung sarili mo lang. No? And God cannot make mistakes, sabi nga. God created, Jesus founded the church for a reason and for a purpose. So, ang gusto ko lang, ano natin ngayon, why it is important, no? What is the fire? Ano naman yung fire na yan sa ating buhay ngayon? So we have to, kapag nag-aaral po tayo ng Bible, we have to find the application in our life. Now, of course, hindi na tayo nagsusunog ngayon. No, hindi na tayo nagsusunog ng mga offering sa altar. Noon pa yan, panahon pa nila Moses yan, pero inalis na ni God yan. Bakit? Kasi one time, big time na lang yung offering na kailangan ni God, which is Jesus Christ. No, yung mga ginagawa nila yan kasi wala pa si Jesus noon. No, hindi pa ino-offer si Jesus noon because Jesus has already offered his life for us. One time na lang yun. Hindi na kailangan ulit-ulitin because Jesus' life is enough until the end of the world. No? Hanggang katapusan ng mundo, yung offering ni God, yung kanyang buhay is more than enough. No? Sobra-sobra pa yun. No? Tatandaan natin yung sa Christmas, no? Nung lesson natin nung Christmas, nung sa party, no? Ang si Jesus Christ is not the Lord of earth. He's the Lord of the universe. No, yung earth po, gatiting lang yan pag tinignan mo yung buong universe na ginawa niya. Minsan kasi akala natin ang ginawa lang ni God, yung earth lang. Earth, isa lang yan, isang tuldok lang yan sa universe, di ba? Naalala nyo, yung kung saan tayo nakalagay, yung tinatawag nating solar system, isa lang siya sa millions, 100 millions of solar system sa buong Milky Way. Milky Way po ang tawag doon sa ating galaxy, kung saan mga solar, kumaga nakikita ng nakikita ng telescope natin. Yung mga star na nakikita nyo, that is within the Milky Way of our solar system, kumbaga. Pero, yung Milky Way na yon, billions pa ng galaxy sa buong universe. Bilhin mo. Kung i-divide mo yan, baka 0.0000001 lang yung Earth. No? So, yung Diyos na gumawa ng buong universe, yun po yung Diyos na ating paglilingkuran. No? Kaya, sabi ko nga, sometimes we don't realize how great Jesus is.
kung gaano siya kalaki. No? Minsan napapaliit natin siya sa ating imagination, pero no, He's more than we can imagine. Hindi natin kayang sukatin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kakayanan. No? Therefore, it is only tama lang, no? It is only tawag dyan. Ano ba sa English yung tama lang? Right, no? Pero may term ako nasa bibig ko hindi ko lang maano basta yun na yun, no? Tama lang na ibigay natin yung lahat ng pwede nating ibigay na papuri at pagsamba sa Panginoon. Because He is more than that. He is worthy. No? He is worthy. So, ngayon, hindi po natin gusto na yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri sa Kanya, hingas pugon lang. No? Na ngayon lang, kasi katatapos lang ng prayer and fasting, talagang wow, Lord, talagang after 1 month, after 2 months, wala na. No? Gusto ba natin ng ganung buhay, pag ganun-ganun? Ayaw po natin yan, no? Of course, yung pangyayari sa buhay natin, ganun-ganun talaga, no? Hindi naman laging masaya. Pero po yung ating relasyon sa Panginoon, yung ating pagsamba sa Panginoon, hindi po pwedeng pag ganun-ganun. At hindi po pwedeng ganun lang. Dapat pag ganun. No? Pataas. No? Diretso. Dapat hindi lagi tayong konektado sa ating Panginoon throughout the whole year of 2022. Kasi po pag hindi po sustaining ating pakikipag-usap sa Kanya, yung pakikipagrelasyon natin sa Kanya, madali po tayong gagapiin ng kaaway. Madali po tayong itutumba ng kaaway. Kailangan po, diretso po. No? So ngayon po, yung po ang, ano ba yung fire na yan na sinasabi na yan sa ating buhay ngayon? How can we relate to the fire? No? Yung fire, yun yan po yung desire of our heart. No? The desire of our heart to worship God, to give glory to God, to serve God. Amen. No, kumisan po, di ba? Pagka mapapansin nyo, di ba? Pagka nagsisilbi ka na, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, biglang kumisan, tatamarin ka na. No? Parang nawawala na yung sigla sa paglingkod, pagsamba sa Panginoon. No? Lalo na pagka, alam mo kumisan, ang mahirap kalaban, no? Minsan pagka may mga problema sa buhay, minsan yung pa nga ang nagtutulak sa'yo para lumapit sa Panginoon. Ang problema pag wala kang problema. No? Naintindihan yun, no? Minsan pagka everything is okay, everything is happy, Wala na. nakakalimot na. Kaya sikat minsan napupors na bigyan ka ng problema No? Sabi, mawawala na naman to pag walang problema. Bibigyan ko nga ng problema to. O sino gusto ng problema? Siyempre, ayaw natin yan. Ayaw nyo? Huwag kayong magpatumpik. Huwag kayong ano ba sa yung guru-guru? Di ba? Yung Japanese, guru-guru. Relax ka lang. No? Parang wala lang, tamad-tamad lang. Hindi pwedeng ganun sa... Gusto mong lagi kang makaranas ng biyaya at pagkilos sa Panginoon? No, wag kang ganun, wag kang ganyan-ganyan lang. No? Dapat laging on fire. No? Dapat yung design. Pero hindi ko madali, siyempre. No? Naintindihan ko naman po. No? Kasi kuminsan, nakakaranas din ako niyan, no? Dati, no? Ngayon, wala na akong chance na makaranas niyan. No? Sa dami ng pinapagawa ni Lord, talagang kailangan on fire lagi. Pero siyempre, andun yung joy. Amen. Yun lang maganda, no? Yun lang maganda kay Lord, no? Kahit na sabihin marami kang ginagawa o marami kang kailangang gawin, kapalit na kasiyahan, may kapalit na kalakasan, no? Hindi katulad pagka sa trabaho ka nagpagod, di ba? Pag inubos mo yung lakas mo sa trabaho, talagang pagod ka, no? Pero pagka naglingkod ka na kay God, ba? Lakas ka ulit, di ba? Mabalik lakas mo kasi si God ang nagbibigay ng strength. No? Kaya hindi mo uubusan pag lagi ka kay Lord. Hindi ka na uubusan ng lakas. No? Kaya kita mo yung mga talagang laging active dito. No? Active talaga, no?
Pagkatapos dito, maglalakad pa yan, magpapipicture pa sa mga ano yan. Di ba? Di na mapagod, di ba? Eh kasi church eh, di ba? Eh, pero subukan mo, wag kang mag-church 3 buwan. Pagod ka niyan. No? Pagdating dito, talagang puyat. Ano. No? Pero si God ang bibig. So, kailangan po we have to keep our fire, our heart desire, no? On fire. And sabi nga po dito sa Corinthians, no? Ito po yung inano yan yung kinumpare po, sabi diyan, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. So, malinaw po sa atin yan, no? There is only one foundation in this church. That is Jesus Christ. No? Siya po ang nagtatag ng church, and the reason why we are here is because of Jesus Christ. No one else. No? We are to follow His example. We have to live our life like He did when He is in earth. No? If anyone builds on the foundation using gold, silver, costly stone, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. It is burned up. If it's burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flame. So, ibig sabihin lang yan, hindi ho tayo rito nagpapagal for nothing. No? Hindi ho tayo rito kumikilos, nagpapagamit for nothing. The only thing that we have to be mindful of, kailangan nating laging, ano ba yung reason why you come to church? Ano ba yung reason why you serve? It has to be according to the will of God. No? Because anything done outside of His will, kung sarili mo lang yan, sarili mo lang kagustuhan, sarili mo lang will yan, wala yan, hindi yan, pagka dumaan niya sa refiner's fire, kumbaga yung sa ano ng Panginoon, tinignan ng Panginoon yan, sa puso mo, purpose mo, ba't ka ba nagbibigay, ba't ka ba nagpupunta sa church, pagka ibang purpose niyan, wala yan, hanggang dito lang sa lupa yan, hindi yan aakyat sa langit. No? But if what we are doing is according to His will and the purpose is pure, is to give glory to God. Yan po, di ba, yung pinagkala natin last Sunday. Our purpose is to give glory to God and nothing more, nothing less. No, hindi po pwedeng, ay kasi para pagpalain ako ni God lagi, no? Para bigyan niya ako ng maraming pera, para ganito. Hindi po, no? Of course, hindi natin aalisin kay God yan. Because sabi niya, di ba? Seek ye first, Matthew 6:73. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added. Hindi natin pwedeng o kayang pigilan ng Diyos pagpalain ka. You don't even need to ask God to bless you. If your heart is right with Him. Pag tama po puso sa Kanya, di mo na kailangan hingin. Bakit? Sabi nga sa Bible, di ba? Even before you ask it, the Lord knows your needs. And hindi siya madamot. Ang Panginoon natin, napaka-generous. He likes to give. He loves to give. He loves to bless us. Gustong-gusto niya yan. Sino ba ang tatay o magulang na ayaw bigyan ng anak? Kayo nga, sabi nga sa, di ba, sa salita. Kung kayo ang mga masasamang tao, gustong-gusto niyo bigyan ng magandang, mabuting bagay yung mga anak niyo, yung Diyos pa kaya? Isipin nyo. Oh? Sa tingin mo, yung Diyos na nagbigay ng buhay para sa'yo, pagkakaitan ka ng mga bagay na kailangan mo. It doesn't make sense, di ba? Kung buhay nga niya, binigay niya, yung pa kayang mga pera o pagkain na yan, damit na yan. Of course not. Di ba? Kaya lang, ang problema, doon ka na po-focus, nawawala mo yung focus mo sa Panginoon. No? Nagsisilbi ka, nagpupunta ka sa church, not because of giving glory to God, but because you want to receive. Mali po yung ganyang pananaw. Kaya sabi niya,
Pag yan ang naging purpose mo, dahilan mo, hindi yan magtatagal. Di ba? It cannot sustain. Hindi po yan mag-sustain. Bakit? Paano pag nawalan ka? Tigil ka na. Paano pag nawala yung love life mo? Tigil ka na. Di ba? Hindi, it cannot sustain. Kaya dapat kaya po our reason for us to continue the fire burning, number one thing is, before that, we have to acknowledge again to ourselves. Kailangan maging clear muna tayo. Are you part of the church journey? Kailangan kasi meron kang support system eh. Kailangan meron kang family that support you. Sabi nga, sa isang Christian journey life, sa isang life ng Christian, wala pong Lone Ranger. Kilala mo si Lone Ranger? Parang ako nanonood ng pelikula ng bata. Di ba? Si Lone Ranger po, yan yung siya, para siyang pulis na wala siyang kasamang mga ibang kagrupo. Pagka nangangabahay siya, lagi lang siyang mag-isa. Kaya nga Lone Ranger. Meron siyang kaibigan, si Tonto. Pero, madalas siya lang mag-isa, So, kailangan po maunawaan na maintindihan natin, our church, this church, is in a journey. Wala pong church na stagnant. Because church is a living organism. Living, organization. Hindi po yan building, sabi mo nga, hindi yan organization na wala lang. May purpose yan. Therefore, it has to grow. Di ba? Ang gusto ng Diyos sa mga living things, nag-grow. Kahit pa bonsai yan, nag-grow pa rin yan. Pero, nga lang, ganyan lang kaliit. Pero, ang gusto ni God, lahat ng binigyan niya ng buhay, lalago. Pag ang isang living things, hindi lumalago, anong ginagawa ni God? Pinuputol, di ba? Sabi niya, nakita niyo yung di ba? Yung fig tree. Walang bunga to Putulin na yan, sayang ang lupa dyan. Di ba? Sabi ni God, walang bunga, wala na yan, bunutin na yan. Ayaw ni God ng buhay. Every living thing should grow. Otherwise, no meaning tapusin na ni God yan. Ganyan, in church, as a journey, and you have to consider if you are part of it. You have to ask yourself, kailangan mo tanong sa inyo, am I part of that body, of the body of Christ? Am I willing to be used by God according to His will? Kailangan mo muna maging malinaw sa iyan. Are you connected? Are you connected to the body? Yung last week, di ba, unity in Christ. Kailangan mo nang connected sa body. Otherwise, you cannot be used. You are not the whole body of Christ, of church. Walang church na isa lang ang member. Nakakita ka ng church na isa lang member? Wala. Di ba? Lahat ng church is, kaya nga church di ba? It is a group of Christian gathering together. That's why they call church. And if you are part of the church, hindi ikaw ang kamay, ulo, paa, hindi na ikaw yun. Even the pastor is not the whole church. I am only part of that body. Isa lang ako. Hindi ako yung kamay, paa, tuhod, hindi ako lahat yun. Isa lang ako doon. Kung kung leeg ba o tenga ba. I don't know, Pero I believe I am only part as you are. Hindi mo pa pwedeng, hindi, ako lang, ako church ako. Hindi. You cannot stand. So, first, it has to be clear with you, my brother and sister. Are you part of the church? And are you willing to be part of that body? And whatever God assigned you to be, pag inassign ni God na ikaw maging kamay, are you willing to be the hand? If you are the feet, are you willing to be the feet?
No, we don't get to choose. Hindi tayo ang namimili. Si God ang namimili kung anong gusto niyang pagawa sa atin. Our response is, am I willing to obey that? Hindi mo pwedeng i-insist sa sarili mo, hindi, kamay lang ako, hindi, kamay lang, hindi ako pa. Hindi. Sabi ni God, anak, kailangan kita maging paa. Anak, kailangan kita maging mata. Hindi, gusto ko kamay lang. O, anong gagawin ni God? Sige, putulin na kita, kamay lang pala. Kamay lang. No, hindi pa pwede, no? We have to acknowledge that we are part of the church. We are part of the body. And we have to acknowledge that we supposed to have a certain role God want us to be. Meron kang inassign sa'yo si God na role sa church. Na you need to discover, you need to know, and you need to continuously be like that. No? Gawin mo yung parte mo. Kailangan mong patuloy na gawin nyo. Bakit? Kasi kung ikaw ay inassign na paa ni God, kailangan mong patuloy na lumakad para sa church. Pag hindi ka lumakad, ano mangyari? Titigil, hindi aandar. Diba? So you have to do your part. Okay? So, kung na-establish mo na yan, no, pagpalagay na natin, no, sige na nga, maganda tayo. Sige, kunyari, tinanggap mo na yan. Okay na. The next thing you have to do in order for us to grow is lock in to the purpose and goal. You have to lock in. No? Number 1 po yan. Bakit po? Ang isa pong bagay na nag-grow o umaandar, di ba? Kumikilos. Kailangan may goal yan. Kailangan may purpose yan. Pag walang goal, ano mangyari? Papagod yan. Paikot-ikot eh. Di ba? Di alam kung saan papunta. May hilo. Saan ba ako papunta? Walang direksyon. Walang direksyon. So, we have to lock in to the purpose and goal. So, siguro naman, sa tagal-tagal ko na nandito sa Kasaday, siguro naman alam nyo na yung purpose at goal natin. No? Natatawa kayo. No? Tagal-tagal na siya. Ilang taon na ako rito, no? Siguro naman alam na natin yung purpose and goal natin, no? Diba? We have a purpose and goal and we have to lock into that. Hindi po pwedeng iba-iba tayo ng goal. No? Hindi pwedeng iba-iba yung purpose natin. Dapat iisa lang. Ang purpose natin is to give glory to God and our goal is to make disciple. To make people to model people to be like Christ as we are following Christ. Diba? And you cannot do that kung hindi mo kayang gawin yan, kung mali yung sinusundan mo, mali din yung sumusunod sa'yo. We have to be locked into that. Kung hindi man ikaw yung leader ngayon, kasi iba-iba naman tayo ng stages. But of course, we have to one goal, no? To keep on mapakilala, share yung gospel, yung good news. And then after that, we disciple them. If you are not yet in that category, iba-iba ho tayo ng paglago. Nauunawaan ko po yun, naintindihan ko po yun. Pero dapat meron kang parte. Kung hindi man ikaw yung leader, at least ikaw yung taga-invite. At least ikaw yung taga-host. Diba? At least ikaw yung taga-encourage. Hindi pa pwede na, hindi ka na nga leader, pero wala ka nang ginagawa. Paano ka mag-grow kung wala ka? Kasi pwedeng, ngayon taga-invite ka lang. Next year, ikaw na yung taga-host. Next year, ikaw na yung assistant leader. Next year, ikaw na yung leader. Diba? May progression. Hindi yung 10 years na nakaupo ka rin pa rin doon. Diba? Ikaw pa rin yung ini-invite, sis. 10 years na kita ini-invite. Kaya, diba, 10 years ka na, ikaw pa rin ini-invite. Diba dapat ikaw na nag-i-invite? Amen. Diba?
ikaw nga pagka, di ba, tama sa amin, Sister Ami, kung ikaw nga laging 10 years ka ng grade 1, di ba, mahihiya ka rin sa mga yung mga classmate mo, college na, ikaw grade 1 pa rin. Di ba nakakahiya din naman yun? Eh sa school yun, eh lalo na kay God. Di ba? Lalo na kay God. Di ba tayo nahihiya na 10 years na ako pa rin yung ini-invite? Hindi, dapat pa nga. Second year mo pa lang, dapat nga. Ikaw na yung nag-host o ikaw na yung nag-i-encourage. O, dumalo kayo. Ikaw na yun. Hindi, ikaw pa rin ini-encourage. No? Bakit gano'n? Kasi hindi ka locked in eh. Hindi mo naintindihan yung purpose natin. Hindi mo naintindihan yung goal natin. No? Pero dapat, alam mo, yung goal and yung purpose ng church para alam mo kung saan ka makakatulong. Diba? Kasi alam mo yung pupuntahan eh. Pero kung di mo alam, it's on me. No? Sa mga leaders yan, pagka, hindi nyo naman kasi sinasabi sa amin eh. Pagka ganun, may problema yung leaders. Kasi hindi niya na-explain na maigi. Pero siguro naman, sa dinami-dami ng message natin dito about our purpose and goal, siguro naman, kahit na umabsent ka ng 2 beses, maririnig mo pa rin yun. No? So, we have to lock in our purpose and goal. Sabi po, sa Ecclesiastes, di ba? 12:13, sabi niyan, everything has now been heard, and here's the final thing I want to say. Have respect for God and obey His commandment. This is what He expects of all human beings. No? Sa ibang translation mo niyan, everything has been done, there is only one purpose. Di ba? Fear God and obey His command. Dalawa lang. No? So, in other term, gusto ko yan kasi yung fear, pero niya, respect God. Kasi yung respect, yung talagang yung tunay na yung pagrespeto talaga, yung paggalang and pagsunod. No? And if you are not focus, if you are not obeying to His will and His goal and purpose into His life, hindi ho pagrespeto yun. No? Pag ayaw mo siyang sundin, hindi ho pang-respeto yun. No? Pero yan po ang sabi, no? Pagka ho, tapos na ang lahat, tapos na ang buhay mo, o tapos na yung mundo na to, at tayo haharapan sa Panginoon, no? Isa lang ang ating pwedeng gawin, no? Pwedeng sagutin, no? Have you done the purpose God has asked you? No, hindi ko sinasabi na hindi ka ligtas, no? This is has nothing to do with salvation. Salvation is not about work. Salvation is about faith in Jesus Christ, no? I'm talking about after you have been saved. Ano na? Saan ka na? Di ba? Kasi may purpose tayo. Hindi lang tayo ililigtas sa ating bibigyan ng buhay na walang hanggan. Hanggat hindi ka namamatay dito sa mundo, may purpose ka. Kung wala ka ng purpose, I'm sure kukunin ka na ni God. Kaya pag sinabi mo, ay wala ako talaga, okay na ako, wala na akong goal na purpose, delikado po yan. Kasi kung wala ka ng purpose dito sa mundo, hindi ka na dapat nandito. Diba? So that's why God is giving us a purpose in life. And we have to continuously. And if you are, kaya nga binigyan ka ng church para tulungan ka. Malaman yon, no? Makita yon, no? Kaya ka nilagay sa church na ito because the church help you to find your purpose, to find your the will of God for you. So, di ba? And that is very important, napaka-importante po niyan sa tao na nabubuhay namin. So, pagka ikaw ay lock in, it keeps you motivated. Hanggat hindi nyo nare-reach yung goal na yon, di ka titigil. Diba? Kasi nakita mo yung finish line eh. Ayun yung finish line, no? Hindi ako titigil hanggat di ko naabot yun. At least tayo dito sa church, meron tayong goal. Alam mo yung dapat mong gawin, no? Hanggat hindi ka nagiging leader ng isang growth group, di ka titigil. At hanggat hindi nagiging leader din yung disciple mo, di ka rin titigil. No? At hanggat hindi tayo nakakalipat ng mas malaki initiative,
Amen, di ba? Amen. Di ba? Hanggat hindi napupuno ng Christian ang buong kasaday, di tayo titigil. We will not be satisfied because we want to give God glory. Amen. No? Hindi tayo titigil. No? So, lock into that purpose and goal. No? Kung ang goal mo ngayong taon, as a part of the whole goal of the church, okay, mag-i akong host ng small group sa lugar namin. Then do it. Do whatever you can. Pray. Ask God, help, keep, talk, share. Lahat ng bagay gagawin mo to reach that goal. At least for this year, no? Hindi naman kailangan bigyan ka kagad. Naintindihan ko, you have to go the step. But ang tanong ko lang, nag-move ka ba from last year? Review mo, no? Pastor, simula dumating ka, member ako, hanggang ngayon member ka pa rin. No? Reviewin natin. Lord, this year 2022, Lord, ito ang goal ko. Magigi akong host sa lugar namin at talagang i-invite ko lahat ng kilala ko dito. Pwede po yan. No? Basta you have to lock into that goal. No? Okay, number 2, how to keep the fire burning into our Christian. Always seek God's presence. No? Sabi diyan, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. So, anong ibig sabihin niyan? Sabi niyang mga awit, no? Isa lang bagay lang ang gusto ko, yung hanapin ko yung Panginoon at mag-dwell. Yung parang mag-stay. Saan? Sa house of the Lord all the days of my life. Hindi ibig sabihin niya araw-araw pumunta ka dito sa church building. No? Ang ibig sabihin niya araw-araw you're under the presence of the Lord. Lagi nakikita si Lord sa buhay mo. Sa pagising mo pa lang, gusto mo na kagad makausap siya. Diba? Hanggang sa pagtulog mo, hanggang sa pagtatrabaho mo, lagi nandun sa isipan mo ang kanyang naisin sa buhay mo. Pagka ganun po kasi, lagi mo makikita yung will ni God sa, opportunity to. Magiging aware of what God is doing into your life. No? Kasi lagi siya nasa isip mo eh. No? Gusto kaya ni Lord to. Ganda kaya. No, lagi parang, Lord, kahit naglalakad ka, o kung ano mo, bumabiyahe ka, laging si Lord ang gusto mong mapakinggan. No? Mabasa sa Bible, mapakinggan, sa mga music, Christian music, o kaya sa mga maraming paraan to be in that presence of the Lord. No? Hindi lang during prayer, even during reading, or even ano man. No? So, you have to be always in the seek God. No? In every decision that you make, no? In every morning na Lord, anong gusto mong gawin, anong gusto mo ngayong araw na to? Anong will mo ngayon Mamaya tuturuan ko po kayo paano yung ma-in-tune yung buhay natin kay God. No? So, always seek God's presence into your life. Huwag kang alis ng bahay mo. Kapatid, nang hindi mo inaas ang presence ni God sa buhay mo. Amen. Bago ka lumabas ang pito, Lord, be with me. Amen. No? Lord, talk to me. No? Ganyan po ba tayo? O pagkagising mo pa lang, Facebook, talk to me. Ha? Pagtutulog ka ng Facebook, anong balita? Imagine mo, kung palitan mo si God sa Facebook, ang tindi ng oras mo sa Panginoon, ha? Kung palitan mo yung TV kay God, no? Hindi po ako naniniwala na wala tayong oras para kay God. The 24 hours po binigay sa atin ni God na oras.
Hindi ako maniwala na kahit 10 minutes di mo pwedeng bigay ng oras sa Panginoon. Every day of your life. So always seek God presence. Because yan yung it is the one that give us the strength and the kino-correct niya yung purpose mo, kino-correct niya yung everyday everyday na pag-iisip mo. Because you are connected. Minsan kasi umaatake yung kaaway. Pag hindi tayo connected, di ba? Pag nawawala, di ba? Minsan pag nawawala yung data mo o kaya yung wifi, ay, hindi na ako connected. Di ba? Mas napopostrate ka pa ron kaysa na pag hindi ka nakapag-pray. Di ba? Minsan pag hindi ka nakapag-pray sa umaga, okay lang. Nawalan ka ng data, walang signal. Ba't ganun, di ba? Mas na-prostrate ka pa pag nawalan ka ng data kaysa hindi ka nakapag-pray. Dapat baliktad. Pag nawalan ka ng data, okay lang. Nakapag-pray naman ako. Dapat ganun. Hindi nga yung baliktad No? Hindi ka nakapag-pray, okay lang. Nawalan ka ng data, nagreklamo ka. Come on, my brother and sister. No? Always keep yourself in the presence of God. Seek God's presence into your life. Number 3, always approach God's throne of grace. No? Hebrews 4:14-16. Sabi po dyan, we have a great high priest. He has gone up into heaven. He is Jesus, the Son of God. So let us hold firmly to what we say we believe. No? We have a high priest who can feel it when we are weak and hurting. No? Sabi diyan, meron tayong Diyos na nakakaramdam ng ating pinagdadaanan. Ang sarap nun, di ba? Diyos siya, di ba? Diyos, napakataas, napakamakapangyarihan. Diyos siya ng buong mundo. Ilang billion? I think 6 or 7 billion people. Diyos siya, pero kaya alam niya kung nakakaramdam ka ng panghihina o nasasaktan ka. Amen. Ang sarap pakinggan, di ba? Hindi siya Diyos na utos lang ng utos. O, gawin niyo to. O, gawin niya. Gawin. Sige. Hindi siya ganun, no? God is a personal God. Amen. No? Na kapag tayo nagpo-pray, alam natin na nararamdaman niya yung niyaramdam natin. Whenever we seek God, we pray to God, alam niya kung anong pinagdadaanan natin. Alam niya kung anong gumugulo sa isipan natin. Alam niya, personal, alam niya yung pangalan mo. Alam nga niya bilang ng buhok mo Amen. Alam niya. Kaya, wag kang, ang sarap malaman, no? Ang sarap magkaroon ng pangunawa. Hindi po ako nagsasabi na ito. No? Sabi po ng Bible, di ba? Sabi niya, no? We have a high priest who can feel it when we are weak and hurting. Ramdam niya. No? Hindi ko siya nagpapanggap, hindi ko siya nambobola. Na sinabi, okay, sige, alam ko naman yan, ramdam mo. Hindi. Kung umiiyak ka, umiiyak din siya, kasama mo. Kung nagagalak ka, kasama mo rin siya nagagalak. Personal po ang Diyos natin. No? Kaya po yan ang maganda, no? So therefore, because we have a personal God who knows us deeply, kilalang kilala tayo, makikita natin na yung high priest na to has been tempted also like us in every way. Just as we are, no? But he did not sin, no? So therefore, let us boldly approach God's throne of grace, that we will receive mercy. We will find grace to help us when we need it. So, kung tayo nagutom, kung tayo na-tempt, nagkasala, siya rin ho na-tempt. Siya rin ho nagutom, siya rin nasaktan. Pero sabi, hindi siya nagkasala. Dahil Diyos siya. Dahil hindi siya nagkasala, siya ang pinakamatagumpay na tao sa buong mundo. Because he never commits sin. Perfect. So, therefore, if our priest, our God is perfect, we can always come to Him. Lord, tulungan mo ako maging kagaya mo.
Gusto kong mabuhay na kagaya mo, no? And you can ask Him for the grace, no? Yung grace po na sinabi, yung biyaya niya para tayo masustain. No? Of course, we cannot, I am sure, no? Wala po ritong tao na hindi nagkakasala. Wala pong tao rito na hindi nanghihina. Wala pong tao rito na hindi nasasaktan. Lahat po yan pinagdadaanan ng bawat tao, kahit po ako. Kahit sino. No? Mukha lang ako hindi nagugutom, pero nagugutom din ako. No? Pero ang ano dyan meron tayong high priest, meron tayong Diyos na personal na kayang magbigay sa atin ng biyaya. Pag sabi kasing biyaya, something that we don't deserve. No? We don't deserve anything. No? We are not even worthy to come before God because we are sinners. Hindi ho tayo karapat. Because of that grace that comes from His love, na pangyayari po, no? Narirenew yung ating strength. Napapalakas tayo. No? Kahit na hindi tayo karapat-dapat, ginagawa niya tayong karapat-dapat. Kahit hindi tayo malakas, ginagawa niya tayong malakas. Kahit hindi tayo matalino, ginagawa niya tayong matalino. Because of that grace. And that is the only thing we can ask for. Lord, bigyan mo ako ng iyong biyaya para paglabanan ko ang tuksong ito. Para paglabanan ko yung sakit na nararamdaman ko. Biyaya ang kailangan mo, kapatid. And only God can give it to you. Nobody, no? Wala pong magbibigay sa iyo, kahit sinong tao, na isang bagay na hindi mo deserve. Maniwala ka sa akin. No? Kahit presidente pa yan, no? Kung hindi ka deserve, ano, kriminal ka. Lapit ka sa presidente, bigyan mo ko ng... Kriminal ka nga, pakulong ka dyan. Diba? Nobody can give to you something that you don't deserve. Only God can do that. Dahil God knows you very well, and loves you very much. That's why He give you grace, and that's what we can only ask. We cannot demand to God. Nahiya tayo sa balat natin. We cannot demand anything from God because we are not worthy. Di pa tayo dapat bigyan. Ang pwede natin hingin sa Panginoon, biyaya. And we have to always come with a humble heart, no? With a heart that is sorry for what we have done. Yung pong nagsisisi, no? Wala ho tayong, hindi tayo pwede lumapit sa Kanya ng mapagmataas. Lord, dami kong ginawa, dami kong na-share na. Kahit po ubusin mo yung buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon, it will not never enough to repay Him. Dahil ultimo kumo sa paa. Di ba? Siya ang nagbibigay. Di ba? Ultimo hininga mo sa umaga. Siya ang nagbibigay. So wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. So biyaya po, no? So you want to experience continuous fire, desire into your heart, ask grace. Hingi ka ng biyaya sa mga araw-araw. Lord, I need your grace for today. Para po magawa ko at mapagtagumpayan ko yung mga naisin mo sa akin araw-araw. No? And you have to always be in that situation into your life. Ngayon po, yung katulad na sinabi ko sa inyo, kailangan po nating masustain, di ba? Yung fire, yung desire. In order to do that, we have to do our part as a Christian. Yung part po natin, hindi maging magaling, hindi po. Si God po ang nagpapagaling sa atin. Si God po ang nagbibigay ng katalinuhan. Hindi ho yun ang part natin. Yung part natin is to always approach Him in our everyday life. Always to be connected with Him, di ba? To lock into your purpose, to be in His presence, to be connected with Him, and third, to ask for grace with Him, to Him, no? So, magagawa po natin yan sa everyday natin kung meron tayong personal time with God, no?
Sabi po, alam niyo po, sabi sa pag-aaral, sabi yan, according to 2000 study published in European Journal of Social Psychology, it takes 18 to 254 days for a person to form a new habit. So, ibig sabihin, 18 to 264 times you repeat a certain things and then you become a habit of doing it. And in average, sabi niyan, the study also concluded that an average of, it takes 66 days for a new behavior to become automatic. Para maging automatic mo raw gagawin yan, 66 times mo gagawin. 66 days. So, hinahamon kita kapatid. Mula ngayon. No? 66 days. 66 days lang. What is 2 months? No, na. Pagka, hindi nga natin di ba? 2022 na, parang kailan lang. 2021, di ba? 66 days. You will do a daily devotion to God every morning. Walang patid. No? 66 days. Anong kailangan mo? Simple lang. Bible, notebook, ballpen. Isulat nyo na yan. Tandaan nyo. Bible, notebook, ballpen. 66 days. No? So, day 1, date. So, paano gagawin yan, Pastor? Ayan, ito na, tinuro ko na ito sa kabataan. Tuturo ko rin sa mga kabataan ng puso. Okay, no? Ito, guide to your personal time with God. Nakita yung picture? Ano yan? Dark. Darts. So, darts ang gagamitin natin. No? Number 1, devote a time and place. Number 1 na dapat mong gawin, bukod doon sa pinapaprepare ko sa inyong Bible, notebook at ballpen. Devote a time and place. Pwedeng sa kama mo, huwag ka na bumiga. No? Pwedeng sa sala niyo, di ba? Pwedeng, pag sa toilet kasi mahirap eh. Baka mangawit ka eh. No? Pwedeng sa dining table. No? Basta devote a place and time. Anong time? No? Kung pumapasok ka ng 5:30 ng umaga, di gumising ka ng 4 o'clock. Di ba? Tapos matulog ka ng maaga para makagising ka ng 4 o'clock. Basta devote a time and place. Dapat mas maganda sa umaga before you do anything else. Okay. No? Nakaisip na ba kayo? Kayo pa na maisip niyan. Pero maganda sa umaga, but you have to have a devoted. Pag sinabing devote, fix na yon, hindi mo pwedeng baguhin yon. 66 days lang naman eh. What is 66 days? That is nothing. No? Devote a time and place. D. A. Ask for the Holy Spirit guidance. Once you sit down on that place and you hold the Bible, before you even open the Bible, you pray. You ask the Holy Spirit to guide you in your personal time with God. Because the Holy Spirit is the one who connects you to God actually. The Holy Spirit kasi is in you, di ba sabi sa Bible? He is, the temple of the Holy Spirit is your body. So nasa iyo na siya. So you have to be connected. God is in heaven. You have to be connected. And the way to connect is you, the Holy Spirit. So you have to connect it. Ask the Holy Spirit to guide you. Keep your eyes open. Keep your ears open to hear the God's voice as you start your daily devotion. Tinutulad nyo ba? O, sige ba, picture, pwede rin, no? A. Ask for the Holy Spirit guidance. R. Read the passage and read it again. No? Certain passage, no? Pwedeng 1 chapter a day. Okay lang yan. Simulan nyo, 1 chapter a day. Halimbawa, magsimula kayo sa New Testament, Matthew 1. Matthew 1. Basahin mo buong chapter. Pagkabasa mo, basahin mo ulit. Pagkabasa mo, pwede mo ba? Kung may time ka, basahin mo ulit. No? After you read, no? Una, find the place and time. Pangalawa, pray, ask the Holy Spirit to guide you. R, read the passage. No? 1 chapter a day. What is 1 chapter? Baka 3 minutes, tapos mo na yan. 4 minutes, tapos mo nang basahin yan. Then,
try to identify who are the characters in the passage that you read. Who is speaking and to whom he is speaking to. Oh, sino ba yung nagsalita doon? Si Jesus ba? Yung apostle ba? Yung angel ba? Sino yung kinausap? Si Apostle Paul ba yan? Kausap ba niya yung mga taga-Corinto? Kausap ba niya yung taga-Efeso? You have to know who is speaking at kanino at bakit. O bakit niya sinabi yun? Sabi ni Jesus, di ba? Cast your burden upon me, for my yoke is light, di ba? Sino yung kausap niya doon? Sino yung sinasabihan niya? Pwede yung mga apostol, pero sa ngayon, pwede ikaw na. Di ba? So, think about that. No? And last, S. In that passage, seek a command, a lesson, or a promise that you can apply to your life. No? Pag sinabi ni God na seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. Anong meron daw sa passage na yun? Sa verse na yun? Dalawa. Una, command. Seek, di ba? Iharapin mo raw yung kalooban niya, Panginoon. Pangalawa, may promise. And all these things will be added to you. Dalawa, di ba? Dalawa makikita mo doon, dalawa pwede mong itanim sa isip mo for that day. Okay? So, minsan sa isang chapter, minsan, merong isang bagay na talagang magko-connect sa'yo sa passage na yun. No? Merong isang bagay na talagang mangungusap sa'yo and you write it down. No? Ano ba yung sinabi sa akin? Yung isusulat mo, no? Ano ba yung command sa akin ni God? Ano ba yung lesson? Halimbawa, story ni ganito, ni Samson. Ano yung lesson na natutunan mo? Ano ba yung lesson na gusto sa akin bigay ni God? No? Yun na isulat mo sa iyong notebook. No? And then, what am I to do about it? No? So, next time naman, tuturo ko sa inyo yan, paano mo may apply yan. No? Pero you have to start somewhere. No? Sulat mo yan. No? Ito yung passage na binasa ko, Matthew 1. Ito yung lesson na gusto ibigay sa akin. Ito yung verse na, sulat mo yung verse na nagtatak sa'yo. Tapos ito yung, bakit ito yung tumatak sa akin? Kasi gusto ni God na ganito sa akin. So you write down, you study the Word of God for yourself, hindi yan para sa kapitbahay mo o sa kaibigan mo. No? Ay, tama-tama to kay sister ganito kasi ano yan eh. No, hindi yan para sa kanya, para sa iyo yan. You study the Word of God for yourself, for you to be closer with God. So huwag kang mag-isip ng kung sino-sino. No? It is for you. So yan po yung ating hamon sa inyo. No? Ayoko mag-assign kasi alam nyo, ano yan eh, parang mahihiya pa kayo pag nag-assign no? I just want to encourage you and to hamunin kita, kapatid. 66 days. Try mo and you will see the changes in you. I promise. Yan pwede kong ipangako sa iyo. 66 days, you have personal time with God, changes will happen. Amen. Because why? Because God's word transforms. No? Hindi lang yan nag-i-inform. It transform life. Na pag ito mineditate natin, pag ito ay talagang hinapuso natin, it will keep you burning. It will keep your life burning and it will have a transformation into your life. Gawin mo yan, kapatid. Sa mga hindi pa, alam ko yung iba rito nagagawa na yan, so makikita nyo naman, no? So kaya kayo minsan, di ba, parang ang hirap sagutin yung, ay, pastor, ba't ganito yung ano ko, tagal-tagal ko ng ganito pa rin ako. Gusto ko na sagutin, may personal time ka ba kay God? Because if you do that, hindi pa pwedeng walang epekto sa buhay mo. Amen. Yun ang sabi ni God eh. Di ba? If you are connected to God, there will be transformation. Amen.
No? Kaya, kapatid, 66 days of personal devotion to God. Let's see. No? Let's see this journey. No? Ang sarap pagka nakikita mo yung babalikan mo. Di ba? Babalikan mo yung mga napag-aralan mo, yung mga promise ay nigan, na naramdaman mo at nagkatotoo sa buhay mo. Ang sarap po niya. The only way to know God, listen my brother, is to experience Him into your life. Wala pong ibang paraan. Pwede mo sabihin kung ano-anong verse sa Bible, pero kung di mo naranasan yan, di mo makikilala ang Panginoon. Dapat maranasan mo ang buhay na meron si God sa iyo. No? So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa muli ay mga salita na aming narinig mula sa iyo. Lord, ayaw po namin magningas kugod. Ayaw po namin na puro simula lang, Panginoon. Pero hindi namin matapos, Lord God. Sabi ng salita, He who started a good work in us is the one that is able to finish it. No? Lord, we want to hold on that promise of you, Lord God. But we have to do our part, Lord. We know that we have to do our part. It's always been a partnership with you. It's always been a relationship, Lord God. It cannot be one way, Lord God. It has to be two-way for a relationship to work, Lord. Help us, Lord God. Help us to be in tune with you throughout the 2022, Lord God. Throughout the year 2022, Lord God. We want a change, Lord God. We want transformation, Lord God. We need breakthrough, Lord God. We want it, Lord God. We want more of you. We want more of your power, Lord God. We want more of you in our life. Lord, help us to be with you. 66 days, Lord God, is nothing, Lord God, compared to eternity that you promise us, Lord God. 66 days is nothing, Lord God, compared to the blessings that we are continuously receiving 336, 35, 65 years a day, Lord, a year, Lord. Sa araw, kung ilang taon na po kami, kung kami ay 40 years old man, 20 years old, 50 years old, compared to the how many years of your protection and blessing, kaya kami buhay pa, Lord God. Kaya kami humihinga pa because of you. Compared to that number of years, Lord God, what is 66 days, Lord? Help us to commit to that challenge, Lord God. We want to see change into our life. We want to see your power work into our life, Lord. Because we want to give glory to you. Nothing else, Lord. We want to glorify you. We want to give you praise, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.